Ako po si Rosalio Lopez, taga Santa Rosa, Laguna. Nagsuffer po ako ng colon cancer, stage 4. Ako po ay kinemo ng almost 2 taon mahigit po akong kinikemo. Ngayon sa inaakala ko na ako po ay gagaling, yung po pala ay isang sanhi ng aking paghihina ng aking katawan. Ngayon, nakilala ko po itong stem cell, trinay ko. Ngayon, nung na-try ko ito, sa totoo lang po, nung panahon na ako ay nakakaranas ng halos ako ay mamatay na, hindi ako makatayo, hawak-hawak ko ang aking tiyan, mga 1 minuto lang hindi ko kayang tumayo. Sa awa ng Diyos, ang naramdaman ko po ay nagbago yung lakas ko. Dati hindi po ako makatayo, hindi ako makabukas ng pinto. Nung nagpunta sa akin ulit yung nagbigay sa akin, sa loob ng siguro 4 na oras lang, pagbalik ko po niya, ako na po ang nagbukas ng pintuan namin doon para sa kanya. Nabigla siya sa akin dahil nakapagbukas ako ng pinto at nakapaglakad ako doon sa malayong lakaran. Samantalang inabutan niya ako nung una, ako po ay halos di na makatayo. Naroon lang po ako, halos lugmok. Kaya nagpapasalamat ako dito sa na-discover ko itong sa tulong ng Panginoong Diyos. Siguro ito po ay ginamit para sa kagalingan ko. Ngayon po ako ay medyo maayos na po ang pakiramdam ko, bumalik na po yung lakas ko, at ngayon okay na po. Hindi naman malaki masyado ang tiyan ko, natural na po ang aking pakiramdam. Although nandiyan pa minsan yung nahuli-huli siguro, yung medyo nabingi ako dahil resulta nung grabing chemicals na natik sa katawan ko. Almost 2 taon akong nagkikemo. Ilang weeks na po kayo nagtitake ng crystal cells? Ito 4 na buwan pa lang po ako nakapag-take nito. Pero malaki na po ang pagbabagong aking naramdaman. Nakapagbiyahe na po kayo from Santa Rosa, Laguna hanggang dito? Ngayon, nagkatunayan kasi wala naman po kaming sasakyan, nag-commute lang po talaga kami. Wow. Papunta dito sa opisina ng Phytoscience. Ayun, okay. Salamat po ng marami. Yung Regorapinid, ang gamot na yan, galing yan sa India. Ngayon, nung nag-take ako niyan, huli na sa akin sinabi ng doktor ko na mayroon daw siyang pasyente na nanilaw na. Tapos, itong mga kamay niya, pati ito, nagbakbak na, nagninilaw na siya. Sa loob-loob ko, itong doktor na to, sarap sa pakin eh. Bakit? Alam mo pala na mayroong pasyente kang ganun ang resulta? Kaya naasar ako nung doktor na yun eh. Bakit ako pinatitik niyang ganun? Sinabihan pa ako, sabi niya, ay naku, baka maparehas ka nun. Kaya tinigil ko yun. Mamamatay na ako, gumanon-ganon na yung mukha ko. Grabe, naganyan-ganyan ako. Tapos, nakikita ko nga ito ko naninilaw-dilaw na. Kaya marami, tama po Dok yung sinabi mo, hindi lahat na doktor talagang accurate talaga sa tao. May maraming doktor na hindi naman pare-pares yung mentalidad ba. Tama yung sinabi ko nga sa iyo na yung nabanggit mo na
kahit alam nila, hindi nila pinaprank sa tao kasi gusto nila kumita. Kaya maraming doktor din palang maimpyerno. Oh, Kaya sinabi ko. tama po. Kaya bakit ganun ginagawa nila? Sana bumalik yan kuya. Nagganon-ganon ako doon sa yung gamot na yan, apat-apat pinaiinom sa akin. Eh, lugmok na ako, ibang klase ito. Mamamatay na ako. Sabi ko mamamatay na ako. Talagang mamamatay na ako. Dumating itong stem cell na to. Naulian talaga yung lakas ko. Bumalik yung lakas ko. Grabe talaga. Hindi na ako makatayo. Ayaw ko nang tumayo talaga. Sa upuan lang ako. Grabe talaga. Kaya totoo yun na naku. Kaya kung wala lang siguro akong Diyos, wala na. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos talaga. Iniiyak ko yan ang papasalamat ko sa Kanya. Pinatagpo niya ako ng ito. Sa pamamagitan nito, ginamit niya ito, gumamit din siyang tao para madala sa akin, naagaw yung kamatayan ko. Na hindi pa dapat ako mamamatay. Totoo yan na may mga taong hindi pa dapat mamatay, namamatay na. Dahil sa mga pagkakamali din ng kapwa-tao din. Kami kasing mga kagaya ko, nag-rely ako sa doktor kasi doktor ka ang function mo magpagaling ng tao na may sakit. Eh bakit naman ganon? May tinatago kayo para lang doon sa kumita kayo.